So, may iba-ibang symptoms yung lung cancer. Depende sa tao at depende din sa uri ng cancer. So, ito po yung mga karaniwang symptoms na usually nakikita po sa mga pasyente. So, una-una, kung may ubo kayo na hindi nawawala or chronic cough, more than 2 weeks or 1 month, tapos kung may sakit sa dibdib, pwede din yan isang symptom ng lung cancer. Nahihirapan sa paghihinga, more than usual, nasiraan na kayo or parang nahihina na kayo. Kung may dugo sa ubo nyo, pwede din siya dahil sa TB, kaya magpapa-check talaga sa doktor para ma-diagnose properly yung sakit. Kung lubos sa pagkakapagod, at kung bumaba yung timbang mo at di mo alam yung dahilan. So ito yung unintentional weight loss. Kung pumapayat ka, kahit na magana kumain, yun. So dapat magpapakonsulta sa doktor kung may nararamdaman na yung... Bakit malalaman kung ang tao ay may cancer sa lungs? So, makikita lang ba siya sa x-ray or sa symptoms lang ba masasabi mo na may cancer na siya? So, una, meron tayo mga imaging study. So, syempre kapag ang pasyente, pupunta yan sa doktor ng ubo, hindi naman kaagad siya papasikuskan. So, usually, pinapa-x-ray muna. So, kapag may nakita sa x-ray, no, may nakita pa kaiba, may nakita silang parang maliit na mass or bukol, doon kami nagpapa-CT scan. Kasi sa CT scan, mas nakikita namin yung itsura ng cancer, ng bukol. Pero masasabi naman natin na cancer siya, hindi pa. Kailangan muna dumaan ng pasyente sa biopsy. No? So, sa biopsy doon, so kukuha ng laman sa bukol, then examine din sa microscope, then malalaman namin kung anong klase ba siya. Kung benign lang ba siya. Pwede pa rin naman benign, no? Pwede hindi siya cancerous. Pero, mas madalas, no? Lalo na kung ang pasyente ay matagal na naninigarilyo, nakakayat. Kung baga may mga sintomas na binanggit kanina, mataas ang chance na pwedeng cancer, no? Okay? Pero, yun na, mapakonfirm lang natin ang cancer through biopsy, kaya pinapagawa. CT guided or CT scan, no? Kung baga gagamit ng CT scan para malaman yung lokasyon kung saan magkukuha niyo. Yan yan. Okay. So, sino-sino nga ba yung mga doktor na nag-treat ng lung cancer? Hindi lang naman kami na medical oncologists, may mga kasama din kami, no? Isa na dito yung mga pulmonologists. Madalas sila yung nakakakita, no? Kasi sa kanila pumunta, pag inuupo sa kasakot at dibdib, sila yung mga na nakakita sa mga pasyente. Then kapag na-confirm na nila ng cancer, nire-refer na nila sa amin, no? So, isa pa radiologist, sila yung mga nagbabasa naman ng mga CT scan, no? Kasama din sila. Kasi minsan, kapag may lumabas na result ng CT scan, parang hindi sigurado, kailangan namin ang tulong nila para ma-confirm namin, no? So, ayan yung pathologist, sila naman yung mga nagbabasa ng biopsy results. Okay? Thoracic surgeon. So, may mga pasyente kasi, no, kapag mga early stage na lang cancer, hindi lahat ng cancer, ibig sabihin para stage 4 na kagad, no? May mga lung cancer patients na dumadaan din sa surgery. Kung operahan, gumagaling, no? Okay? Yan, kami, yung mga medical oncologists, tapos radiation oncologist, no? Kasi isa rin sa treatment sa lung cancer, meron din radiation. So, na may bukol ka, pwede na operahan, no? Hindi siya katulad ng breast cancer na pwedeng operahan, no? Pero mga cancer sa baga na pwedeng operahan, pero kapag kalat na, or dalawang baga na yung kasama, medyo mahirap na no? Kaya minsan nire-refer na sila sa amin for chemotherapy. Okay? So, yan. So, may medical nga sabi ko, radiation, targeted therapy. Yung targeted therapy, parang mga gamot din yan, no? Kumbaga kasi yung chemotherapy, ang naapektuhan niya pati mga normal cells. So, pag targeted therapy, ang talagang target niya, yung mga cancer cells lang. So, yung mga healthy cells natin, hindi masyado na okay? And then yung mga chemotherapy. So, may iwasan bang ng cancer? Sa malaking oo, no? So, una, papangunasan pa rin ng lung cancer dahil, paninigarilyo, tama?
Okay? So, hanggang maaari, kung may mga kilala kayo na naninigarilyo, you have to, sabihin sa kanila na, tigilan nyo na ang naninigarilyo. Okay? And then, although medyo mahirap yun, no? Lalo na sa mga chronic na smokers, kung baga matagal na naninigarilyo, mahirap sa kanila pa. Pero hanggang maaari, no? Iwasan or mag-amilan sila sa pag-ibig. Kumain ng tawa, so alam mo na screening with Chinese. So ano ba yung sabi ng screening? No? Screening, ginagawa natin yan kapag ang pasyente wala kang nararamdaman. No? So, hindi mo naman i-screen ng pasyente kung may bukol na. Pero hindi na, di ba? So, yung mga i-screen natin yung mga high-risk patients. Like, yung mga naninigarilyo na matagal na naninigarilyo. So habang maaga, no, meron kasi tayong mga screening na ginagawa para malaman, no, kung may bukol sila. Okay? So, is it too late to quit smoking? It is never too late to quit smoking. So, sabi dito, na-stop ng paninigarilyo, gumaganda yung pakiramdam nila. 1 year after nila mag-quit, nababawasan yung risk nila pagka sakit sa puso. Kasi hindi lang naman cancer ang dahilan. Ang pwedeng mag-cause ng paninigarilyo, marami din, no? Pwede magkaroon ng pagbabara din sa mga sa puso, no? Pwede nakakita puso, no? Pwede din sa stroke, pwede magkaroon ng mga emphysema, ganyan. Ano ba? Hindi lang cancer, pwede rin ang mouth, throat, esophagus, bladder. Nakakatakot, diba? Bakit lahat ng parte ng katawan pwede magkaroon ng cancer dahil sa paninigarilyo. Okay? So, 10 years after quitting, the risk of dying from lung cancer. So, yung chance na mamatay ang tao from lung cancer ay na-half after 10 years. So, magandang informasyon yun, no, na pwede natin natin sa mga kilala natin na no? So, ito lang yung tsura ng pasyente na kapag naninigarilyo. So, dito, ito yung normal na baga. Ito yung tsura ng baga na naninigarilyo. Yes. Electronic cigarette. No? Although sa mga pag-aaral, ngayon kasi, medyo controversial pa siya. No? Saan ba ang nicotine sa vape? Ayun o. Pero, meron kasi itong mga, may mga chemicals Ano ang vape? Ayan o. Ano ang pangalan ng vape? Nakakadamage ko. So, sana doon yung formaldehyde. So, hindi na ba natin yung formaldehyde? Ayun. Tapos kasi sa vaping, meron din siyang nicotine na mula dun sa sigarilyo na pwede mag-cause ng kasi yung nagpo-cause ng bakit nakakadit ang tao sa pagkakit sa kanila sigarilyo. So, pero mas safe na ba ang vape compared sa sigarilyo? Although sabi nga nila, mas konti yung mga chemicals sa vape compared sa mga sigarilyo na pwedeng mag-cause ng cancer. Hindi siya ganun kadami as compared sa 7,000 na chemical. Yes, oo. Pwede. Pero kasi ngayon, wala pa talagang direct na association ng vape sa lung cancer. Although may mga pasyente na yung ako nakita na mga bata usually na pag nagkaroon ng sakit sa baga, parang grabe, no? Mas compare sa mga taong hindi nag-vape. Kasi iba mga bata na hindi nag-vape. So ngayon kasi parang yan yung nagiging alternative nila, no? Sa paninigarilyo lang. No? Kasi medyo may mga hindi mga flavor pa. Kaya nagugustuhan ng iba. No? So, eto, no? So, makikita niyo dito yung tsura ng chest X-ray. Yan dito yung puti, parang mash siya. Not necessarily cancer, pero may mash siya dito, no? So, again, through biopsy, malalaman natin. Pero, mas maganda tayo ng CT scan. So, kung titignan nyo, dito sa CT scan, mas nakita talaga yung bukol. So, yan. For high risk, so yung mga matagal na naninigarilyo, or kasalukuyang naninigarilyo, inirekomenda ng American Cancer Society. So,
So yearly screening sa pamamagitan ng paggamit ng low-dose chest CT scan. Para sa mga individual na 55 hanggang 74 taong gulang, nasa mabuting kalusugan. Sabi ko nga, di ba, pag screening wala kang nararamdaman. Pero okay lang, tuloy lang ang paninigyan ko kung sa wala pa naman ako nararamdaman. Di ba? Galing mo ba kasi ganun. Okay? So, ayun. So meron tayong screening for lung cancer, which is yung low-dose chest CT scan ang nire-request namin. Okay? So, to wrap up, so ito, tandaan lang natin yung lungs, and layuan ng iyong CBT at iba pang tobacco products. Yung galing maging aktibo at mag-exercise. Okay? And nourish your body with a healthy, balanced diet. Go for fresh air, iwasan ng pollution. And lastly, seek vaccination and early consultation sa mga doktor. Pag may nararamdaman, or kahit wala pang nararamdaman. No? Okay? So sabi ko nga yung screening for 55 to 74 years old na naninigarilyo or high risk na magkaroon ng lung cancer. Walang masama or kung magpapatingin sa doktor for screening. Okay? Sige. That's it. Yes, po. Madali lang. Sa bukol, pinag-test CT scan, may bukol pa din. Biopsy na confirm na yung lung cancer. Yes. Sa biopsy pa rin po natin malalaman kung pasyente. Kasi nasa. Through biopsy. Yung lung cancer po dito, yung pinag-uusapan po natin, ay separate po. Yung breast cancer, separate po. Pero ito po lung cancer na pinag-uusapan po natin, ay ito po yung talagang galing po talaga sa pagkakasya. So, ang lung cancer, ang common po yung smoking. Pero, meron din po klase ng lung cancer na hindi po related to smoking. Common dito sa mga babae, sa Asian, or the 50 years old. Kahit po walang history ng smoking. So, pwede po. No? Pwede pa rin magkaroon kahit yung prior. Mansueto. Factor, but may risk ko pa rin. Mga occupational, especially kung sa work. Nag-CR lang po. Meron pa rin yan. So, kung natanggal na siya, then pwede po kasi anong nasa-survive kung cancer. Tuyo.